Ano to, Katuan? Oh. Ayun. Ano na? Ano na? Okay, magandang araw sa mga viewers ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Of course, magkakasama na naman tayo ulit at meron tayong special guest. Before we introduce our special guest, syempre pakilala muna natin ang mga bumubuo sa hosts today ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Ako po si Miguel Lavinia. Ako si Micolo Lavinia. And of course, your one and only Iron Lady, Michelle Bennett. Okay, kasama natin sa studio ngayon live ang wala nang iba kundi ang owner ng PTM Sunhaven Game Farm, Mr. Paulo Malvar ng Tarlac. Palakpakan naman dyan. Thank you, Mick. Magandang araw mga ka-Pitmaster. Sana mag-enjoy kayo sa show na to. Episode na to. Yeah. Yan, ang episode natin today will deal more on into the business side ng game fowl breeding. O, kaya kasama na natin si Sir Pau para makwento niya yung pinagmulan niya as a startup breeder para ma-inspire naman yung mga backyard breeders na nagsisimula at saka yung mga kasama natin sa sport natin na gustong magsimula at mag-venture into game fowl breeding. Yes, para magkaroon sila ng idea kung ano ang kailangan gawin at kung ano yung mga kailangan pa nilang ipunan. Kasi talaga malaking malaking business siya, pero malaki rin ang expenses. But before we go into the details of our Yes. our episode, batiin mo muna, Ma'am Michelle, ang mga nanalo nung nakaraan derbies natin sa Manila Yes, Arena. dahil nagkaroon tayo ng Sports Barkadahan noong May 21. That was hosted by Mr. Eric De La Rosa. Meron tayong 138 fights at 46 entries po yan. At syempre, solo ang nag-champ nung araw na yan. At ang ating Yes. solo champ, the one and only Parawakan with 7.5 points. 7.5, ano ba to? 7.5, basta Parawakan, 7.5. September 20, Manila Arena. Yun ang entry name niya. 6 Yes. points. 6 ang points. Owned by Mr. Baha Mitra. Congratulations. Go Baham. Congratulations. Yan, at Tapos syempre, nung Saturday, May 24, ito yung palaban ni GAP President Jerry George. Jerry George. Bullstagan naman to. Bullstag. First Bullstag derby natin to this year. Masusundan to ng mga several Bullstag derbies pagdating ng June. So ito yung intro natin. Yes. Intro natin sa Bullstag, loaded ng entries. And syempre, ang mga nag-co-champ dyan, ang ating Super J, hosted by Jerry George. May 24, 2025 po yan, 189 fights with 63 entries. At dalawa po ang nag-champion dyan. Co-champ ang entry name Vigilante 777, September 21, 5 stag sa Darasa. Entry owner ay si Charlie Natanawan. Yung entry ni Sir Charlie, parang full show na Grace. Ang gagaling. Full show Grace. Ibang klase ang galing. Tsaka may parada. May parada. Medyo malaki mga parada. Ready Nakakasa sila. naman ba? Wala yung mga liamador natin ngayon eh. Parang pinaghanda ng Manila Arena. So congratulations kay Sir Charlie. Very exceptional tong entry na to. Yes, and of Ang course, gagaling. another co-champ with 6 points. Entry name KRA Garian and entry owner Sir Gary Ancheta. Congratulations po sa inyo. Si Sir Gary naman, in-invite natin dito sa show but he's abroad so hindi siya makakapunta. So but congratulate na lang natin. Congratulations. Yes, congratulations. Sir Gary, isa pang entry na exceptional that night. No? Alam mo kasi sa Manila Arena, hindi naman basta-basta talaga ang showdown dyan. Talagang matindi ang showdown dyan. Mahirap na mahirap lumusot. Ika nga nung ating co-host nung nakaraan, para ka daw lumulusot sa butas ng kurayom. Hindi, butas na Pero sinulid. tinanong ko siya, ano yung mas maliit pa sa butas ng kurayom? Mas sinagot ako, butas daw ng sinulid. Matalino talaga. No? Matalino talaga yun. Nagtaka, anong butas ng sinulid? Meron bang ganun? Hindi ko nga alam Meron bang ganon? Ayun, so at napansin natin sa first Bullstag derby natin sa Manila Arena, great equalizer talaga yung age. Yes. So almost even lang boss Pao yung mga age ng mga manok. Kasi bullstags So yung mga boss natin na usually nalalyamado, yung mga alpha, ang nakatapat nila kaedad lang halos. Tsaka, Walang lamangan sa age. unexpected na magkakaroon ng Bullstag. So,
yung mga alpha, pinapalugo na nila yung mga bull stag nila. Ready So, for cock season agad, oo. no? So, para sa napatanda na nila. So, nagulat din sila. Eh, yung mga nasa breeders na, syempre, hindi naman maraming pang matatandang manok, nilalaban na nila yung bull stag nila. So, kung mapapansin nyo naman, gantong panahon, May, June, July, yung mga bull stag talaga, bihis na yan. So, talagang, Oo. ito na yung time nila. Ako nga, nag-full show ako ng bullstag, di ba? Maaga pa lang, bullstag na nilalaban. Nag-showdown ako, nag-show ako dun sa Manila Arena, bullstag gamit ko, pero labanan ng Ano pa lang, January pa lang, bullstag na gamit. bullstag na ginagamit ko. Ang lakas ng loob ko, di Ay, ba? baka talaga. Kaya ka, ikaw lang nag-iisang iron lady. Pati yung dibdib mo, iron. Oy, pero good score. Oo nga. Alam mo yan, Alam good ko, score alam tayo ko. dyan. Muntik pa mag-champion. Oo. Ang nakatalo sa pa-champion ko nun, ay hindi pala, standing na ako. Si Sir PTM, 0.5 ang nilama. Oo. Yun Tama, yun, tama. naalala mo? Nag-insurance ka ba nun? Nag-insurance ako, sabi ko mag-insurance. Tatabla pa. Sayang nga, yung last 2 insurance ko. minutes Sana ata tumabla yun. na lang. Pero ba't palagi mo sinasabi sa akin na sa lahat ng tao sa Manila Arena, pinaka-allergic ka dyan sa katabi mo? Yes. Bakit? Bakit ba? Kasi iba yung ano niya, iba yung mga warriors niya. Mhm. Talagang may tibay. Kasi kung nanonood ka talaga, talagang pinagmamasdan mo yung mga shows ng araw na yon, makikita mo talaga pagka pumapasok yung manok ni Sir PTM, Paolo Malvar, kahit pilay na, dalawang paa, minsan dapa na eh. Talagang kung sa patibayan, talagang matibay. O pag hindi mo napuruhan, Hindi mo napuruhan, Babalikan wala. ka eh. Babalikan Babalikan ka ka kahit talaga. pilay na yung manok niya, makakabalik talaga eh. na-notice namin yun eh. Di ba, ilang beses yun, pag nanonood tayo, pag hindi mo namurtala ng tama, Hindi talaga. or hindi mo May napilayan ng kalalagyan kaliwa, ka pa rin. hindi, minsan nga pilay na yung kaliwa. Babalikan ka Oo, pa rin. lamang eh. sa basaan talaga mga... Kaya pagka may entry ako sa Manila Arena, una chinecheck ko agad baka may kontra ako kay Paolo Malvar. Paghahandaan ko na ng maigi yun eh. Ayun talaga yung pinaghahandaan ko, talagang tututukan mo yung pointing. Kasi iba talaga tibay ng manok ni Boss Paolo eh. Anong sikreto doon, Sir Pao? Siguro, ano na rin, sa selection since nagsisimula ako noon, tapos, yun, na-develop ko na rin na ganun yung mga manok. Tsaka, napupuntahan din siguro ng mga tao ko. Kasi sa akin, pag ang manok nasa nakapunto, mahirap talaga patayin eh. Pag masama pakiramdam ng manok mo, kahit konting sugat lang, Yes. talagang mamamatay agad Malaking eh. bagay. Pero ano eh, on a weekly basis, tapos on a yearly basis, pag ganun ka consistent na game ang manok mo, tapos matibay sa basaan, parang hindi lang yung, ano eh, Hindi. mas malalim eh. Mas Iba talaga malalim. yung, pagka pinanood mo talaga yung kay Boss Pao, talagang makikita mo may time talaga na malas, may time talaga na hindi talaga maganda score, pero makikita mo, andun talaga yung tibay. Would you consider the bloodlines that you breed Siguro as... ganun na rin, tsaka na-develop na rin. Tapos, pag sa stag, lalo na sa stag, tingin ko, pag healthy yung manok mo, mahirap talaga patayin. So, ayun, I emphasize on health talaga. Gusto ko talaga, priority ko, health lagi nung manok ko. Kasi kahit gaano katibay yung mga bloodlines na ma-acquire mo, kung hindi naman siya healthy, lumaki, talagang meron na aayaw. Tsaka hihinto. Oh, Yun ayun. yung na-notice ko. Teka muna, tinalunan na natin. Alamin Sige, muna sige. natin yung background ni Sir Paolo Malvar. Alamin Sige, muna sige, natin sige. kung saan siya nag-aral, paano siya pumasok sa ganitong industriya, kung ano-ano pa bago natin pasukin ng sabong industry ni Sir Paolo. At sarap kasi eh. Oo, Nung pasok kasi eh. yun agad talaga eh. Ganda-ganda ng pasok ng Sige, momentum sige. eh. Kasi ako talaga kalaban to eh. And Sir Pao, can you tell us about your educational background and yung exposure mo tayong age sa sabong? So siguro nasabi ko rin naman to sa mga interviews ko sa iba. Nag-start talaga ako sa lolo ko, si Esting Chopaco. So yun yung lolo ko talaga nagmamanok. So siguro mga 2 years old, hindi ko lang nadala yung mga pictures. Mahilig na talaga ako sa manok. 2 years old ha? 2 years old. Tinatry ko nga makuha bago mapalabas yung episode. Kaso hindi ko mahanap eh. So anyway, ganun nag-start. Tapos pagdating ng grade 1, lagi na ako sumasama. Tapos nag-deal kami ng lolo ko na bawal ako mag-graduate ako. So yun, inantay ko talaga na mag-graduate. Nung nag-graduate ako nung college,
sa Ateneo, doon na nag-start yung, nag-start ako, ano lang eh, parang hobby lang. Binigyan lang ako siguro nung time na yun, kung kilala niyo si Butch Makasait, yung Greenwood na entry. Oh, sa Makati Coliseum Kasi nung 2000, nag-start ako 2001 eh. Nung time na yun, back-to-back siya, NCA tsaka Araneta, alam ko noon, talagang puro panalo. Binigyan ako ng broodcock. So doon nag-start ulit yung manok sa akin. So yun, tapos eventually, nag-start ako noon, isang pen lang, pinabreed ko lang sa lolo ko. Tapos dire-diretso na. Yun yung, ganun nag-start yung breeding ko. Nung after na ako nag-graduate. Ito nabalita namin, Sir Pao, nung sa college ka daw, yung thesis mo tungkol sa sabong. Can you tell us more about that? Kasi gusto ko na magsabong nung time na yon. So, ang way ko ng sabong nung 2001, wala pang Facebook nun eh. So, alam ko nun, sabong.ph. Meron nun. Member So, ako. doon ako nagtapos. Ano yun, Boss Pao? Forum. Ganun ako nag-start. Tapos, sa dyaryo, nababasa ko kung sino yung mga nananalo. Tapos, nung time na yon yung original na TV show na Tukaan, nandun. So, ganun lang yung So, naisip ko, gusto ko na magmanok kasi syempre, yung deal nga namin ng lolo ko, kailangan ako makatapos. So, sabi ko, hindi, gawin ko thesis ko sa So, yun. Hanggang sa, natapos ko naman yung thesis ko. Okay naman yung score. Nakaraos. Ano yung mga details yung thesis niyo? Yung thesis parang yung kung paano yung part siya ng heritage ng mga Pilipino, tapos ano yung actual na nangyayari nung time na yon. So, tapos ano yung phenomenon ng sabong, bakit siya sobrang popular sa mga Pilipino. So, sayang nga kung ngayon ko isulat, parang minsan gusto ko ulitin na. Nasa iyo ba yun? Alam ko nasa Ateneo siya eh. Pero parang ganda ulit isulat ba? Tama. Kasi syempre, itong mga nangyari after pandemic, talagang ibang phenomenon talaga. Talagang lumaki yung sa industry. Okay. Sa paglaki ng industry, I think nasakyan mo yung wave, Sir Pao, no? Nung rapid growth ng industry. So, before we go to that part, kwento natin yung humble beginnings mo as a breeder. Sige. Paano na-establish? Yun nga. So, 2001, 2002 na bigyan ako ng mga materials. Tapos bandang mga 2000, parang 2003, 2004, gusto ko talaga mag-breed. Pero noon, weekend, lang ako, warrior lang eh. So, nag-work ako noon eh. So, pag weekend, pupunta ako ng Tarlac sa farm. So, bali na take over ko yung farm ng lolo ko. So, yun, ang nangyari, parang as a hobby, breed ng konti. So, doon ko na-realize na, pwede pala to. Tapos, syempre, nakapag-aral naman. Compute. Okay itong Pero kala ko ganun kadali. Sabi ko, parang, hindi ganun kadali. So, yun, kasi yung tinake over ko yung farm ng lolo ko, medyo old school lahat eh. Feeds, kumbaga, tapos yung technology ng incubator, wala lahat. Vitamins. So sabi ko, kailangan ma-upgrade lahat. So yun, nag-aral din. So by 2005, yun, nag-take over. Tapos, yung sales, wala talaga eh. So sabi ko, kailangan siguro talaga lumaban. Yun talaga. So yun, nag-join ako ng 2005 yun. 2005. Nag-join ako Maganda yan. ng mga association noon. Tapos, join ako seminar, breed. Tapos, siyempre, like any other breeder, may mga failure, may year na talagang pangit. Yun. Ganun din. Parang kung ano yung na-experience ng mga bago na nagbe-breed ngayon, ganun din naman. So, yun, tuloy-tuloy lang yung ginawa ko talaga. Importante yung feeds. Tapos tsaka yung vitamins. Tsaka yung gamot. Doon nagsimula lahat. Na, medyo nag-improve yung mga manok namin. Sir Pao, ano yung initial set mo ng mga breeding materials nung time na yun? So, nung time na yun, ang sikat talaga si Kong Sunny. Kong Sunny Lagon talaga. Like now naman, sobrang sikat pa rin naman si Kong Sunny. Kaka-champion lang, no? Pero, yung time na yun, talaga sikat yung Bruce Barnett sweaters. Tapos, sikat din nun sila Red Game Farm. Paano na nun? Kumbaga, pausbong na. So, sakto, family friend namin si Tito Rafi Campos.
Doon, nung isang time, yun, na-invite ako na pumunta sa farm nila. Doon nakita ko rin yung mga Dink Fair sweaters na dyan pa sila sa Suplang. Okay. Doon, yun yung farm nila, yung lumang Suplang. So, doon nakita ko. Tapos yun, parang kumbaga, doon nagsimula na unti-unti ko na-build yung foundation stocks ko through that So you started, maski kay Sir Butch Makasait, sweaters na yun. Sweaters, Oo, kasi talagang gusto ko magandang manok agad. Ganun na itsura ng mga manok ni Sir Butch nun. Banderado. Banderado. Makakapal yung bunto. Puro kay Bruce yun. Oo. Bruce Burnett. Tapos, fascinated ka na talaga sa ganung itsura ng manok. Oo, kasi syempre, dahil nga sabi ko sa'yo, halos ako sa magazine, sa forum. So, yun, alam ko ganun yung magandang manok. Ano yun, sweater mania yun. That time. Tapos Talagang may add ko pa, tapos yung pinaka nun, nung time na yun, mga VHS tapes Lolo ko, nag-uuwi ng mga laban dyan sa Mandaluyong before. So yun, pinapanood ko talaga. Doon makikita, sayang nga nawala ko ng mga videos. Talaga yung mga... Sunny Lagoon, di ba? Oo, kasi katan talaga ni Sunny. Sa UCAP, di ba? Oo. So yun yung mga videos. Inabot mo VHS? Doon ko na, yun yung pinaka... Dahil nung time na yun, hindi pa ako graduate, bawal pa ako pumunta. So yun, ganun nag-start. Para sa pagkakaalam ng lahat, syempre, as a backyard breeder at saka sa mga gustong magsimula mag-breed, gusto din po nila malaman kung magkano ang initial startup capital sa pag-breed? Actually, depende talaga kung gaano karami yung ipoproduce mo. Let's say Sir Pao, target mo is 100 heads. 100 heads. So, yung 100 heads, kailangan mo at least, kung magaling ka mag-breed, nasa mga 10 to 15 hens yan. 10 to 15 heads. Sa 100 heads. So, kung tulad tayo, apat tayo na early bird, local, 4 national. batches of early bird. So, at least tagta 30 stags each. Pwede. Oo, Pwede na yan. di ba? Pwede Magandang na. startup 10 to 15 na inahen siguro. So, Pwede. kung 10 to 15 na pullets, Tapos mga limang broodcock. broodcock. 5 to 3 broodcocks. So, Depende. ang cost nun more or less, More or less. Depende kung kanino mo kukunin yung materials. Right. kunyari, kukunin natin sa PTM Sun Haven. Yan. Madaming gusto makaalam Tsaka yan importante, Magkano? rin, kasi yung iba, medyo tinitake nila into priority yung breeding stocks. Yes. Ma-advise ko rin sa mga nagmamanok, bago pumasok, kailangan, may space ba tayo para magmanok? Kasi hindi naman to tulad ng mga hobby ng aso, isda, na kung saan nasa aquarium lang or nasa kulungan lang yung Kailangan nung manok natin, kumbaga athlete yung binibuild natin dito So kailangan nasa outdoor sila, hindi lang pwede nakakulong sila. Ano yung initial size of the Yan, lot area tama. na would you suggest sa mga starting? Kunyari, 100 heads. Ang target, for 100 heads. target what is Ang alam ko kasi, ang kwenta namin before is parang 1 hectare is to 250 chickens alam ko. okay, Yeah. So divided by... so mga 5,000 square Oo, meters. at Siyempre- least, kumbaga kung gusto mo maging competitive. Siyempre may ano pa yan, may equipments pa yan, may mga yun, flying kailangan. pen. O yun, yung Ano mga, yung mga initial set. Oh. set of equipments na talagang Kung is a must na Sa nasa breeding, farm. importante talaga yung battery. Kasi syempre, kung nag-space yung Battery type ba sa'yo? Yes, battery. Kung kulang yung space mo, talaga mas maganda battery. Battery. Yun ang importante. So then, hindi ko alam kung magkano na ngayon yung mga battery kasi ang dami na rin gumagawa Mga galvanized. na So yun, importante yun. Tapos syempre yung TP. So yun ang importante. Tapos syempre isang priority, tulad ng sabi ko kanina, kung gusto mo talaga maging healthy yung manok mo, kailangan maganda yung range area mo. range area. Okay. Space Hindi pwedeng talaga. maliit kasi pag maliit yung lalagyan natin ng manok, magtutukaan sila. Sa 1 hectare na yon, makakapaglagay ka na ng range. Oo, kung gusto mo. Pero hindi ganun karami, di ba? Yun yung Mga talagang divided. divided. sila. Kumbaga, lang. Sakto lang para makasali ka sa gap. Nung 2005 or 2006, nung nagsa-start ka mag-breed, Sir Pao, ilan ang initially na-produce mo nung Yung unang nag-full blast breeding ka ko, hindi pa ako full blast siguro. Nagkaroon lang ako ng 30. Kasi 30 binigyan lang ako ng nun Binigyan lang ako ng broodcock. Wala akong inahin. Humingi ako sa lolo ko, isang pen. Nilagyan ng 10 inahin ng mga tao niya before. So, kumbaga lumang sistema. Nakaproduce ata mga 30.
Nilaban ko agad sa Araneta, sa LGBA. Stag Derby. Banded na. Oo. Score agad, masama eh. Kotse agad nakuha, sama-sama ng loob ko. Walang driver, boss. Walang Walang driver. Tapos may pangit pa ako experience. Alam ko, kalaban ko nun si si Benji Lim, alam ko. Ang handler niya nun, nandyan pa ngayon, si Dondon. Ako unang bitaw ko sa cockpit, nasugat yung manok. So talagang sabi ko, parang hindi ata para sa akin tong sabong. Hindi ka na-discourage. Siguro, mga first 3 days, syempre. Kahit ngayon naman, pag puro talo, mga ilang days talagang malulungkot ka. Pero pag hilig mo talaga, babangon at babangon ka. Anong realization mo nun as a startup breeder with mga 30 stags? And then, sabak agad sa LGBA, tapos hindi maganda yung score. Anong naging... Sabi ko, kailangan ko siguro talaga mag-improve. Naaalala ko yun nung katabi ko si Tito Rafi noon nasa lower box kami, sabi niya. Baka kailangan mo magpalit ng range. Baka kailangan mo gumawa ng mas magandang range. So, yun yung mga pumasok nun sa isip ko. So, simula nun, talagang gusto ko laging bago yung range ko. 2 to 3 years lang yung range ko, palit ako. Or pinapahinga ko. Para, mapapansin nyo rin kasi yan sa manok na yung feathering. Pagka medyo tingin nyo, parang pangit feathering nito. Masikip. Medyo either masikip or luma na yung range. So yun, pinaprioritize ko talaga. Kasi importante sa ranging, yung the quality Area. of the soil itself. Pag Tsaka yung polluted space. na, pag polluted, even the soil quality. Oo. Kahit, Pag sobrang kahit gamit malaking na gamit range na mo yung soil. Kahit malaking yung range mo, tapos yung quality naman ng soil is Sobrang hindi maganda. na gamit na. Tas Apektado hindi yung health. And the way you used to tell me, different soils in different areas, different Yes. results din. Actually, parang Exactly. rin yan Parang mga pananim di ba? Pagka Yes. hindi nila tinataniman talaga Pinapahinga din Pinapahinga nila yung lupa. talaga nila yung lupa. Anong mga size nung range area na masasuggest mo? Sa total heads, kunwari sa 30 heads, anong specific target size ng range area Hindi ko na masyadong Kasi ang range area kong, tagal ko na hindi Sigurado na. malaki range area nito kasi priority ni Sir Pao Kasi yung gusto ko range. talaga maluwag. Kung Kasi makikita para niyo sa yung... mga starting up breeders natin na dapat you have to start, right? Oo. So para malaman nila, any suggested idea kung At least hindi naman talagang Anong masikip. size? Oo. kunwari, sabi natin 1 hectare lang yung lupa na available sa kanila. O at least mga 1/4 nung area para sa range. range. Oo. 1/4. 1/4. So mga 2,500 at square least, meters. kung- I-reserve mo na So yun. ilang heads ng CCU Mapapansin ang nyo naman possible? yun kasi pag once nagtukaan or yung feeling na Masyado irritable nang yung CCU, yun, Kailangan bawasan. kailangan bawasan yung production. Kasi yung iba, sa dami ng magagandang feeds ngayon, game fowl, vitamins, talagang madali na magparami. Ang problema, sa sobrang bilis mo magparami, Ang hirap i-maintain. hindi mo alam yung lugar mo, hindi na pala kasya yung CCU mo. Hindi na pala tama. Okay. Follow up naman, Sir Pao. After that LGBA, yung experience. Yun. So, oh, yun. kailan ka naka-recover? Traumatic ba yon? Traumatic para sa'yo? Syempre, nung una kasi kala ko ang sali Hindi kala ko hindi kasama yung talo. So paano yun? Lumaban ka agad? May handlers ka na kaagad nun? Siyempre may Nung time na yun, yung mga handlers pa ng lolo ko. Tapos yun, nag-improve lahat. Siyempre, yung team mo, habang tumatagal, nag-improve din. Ilan years yung recovery after that? So, bandang 2000... Years talaga recover. Grabe ka 2000 makarecover. Matagal yan Matagal na proseso 2006, 2007, medyo gumanda na yung production ko. Mabilis. Mabilis. Medyo sinuwerte rin talaga ako. Siguro, dahil nag-adapt din ako siguro sa naka-adapt din. Tapos yun nga, dahil nagpalit ako ng range area, ganun. Tapos yung feeds, nagpalit na. By 2008, yun, nanalo na ako sa nag-solo champion na ako. Sa 2007, medyo gumaganda na yung score ko nun. Yun ba yung nakita ko post mo recently na No. yung panahon na kailangan mong mag-champion bago maging endorser? Ano yun? So, actually, no 2006, sobrang, pag sa TV, nakikita niyo na yung commercial ng Thunderbird nun di ba? Sila Dicky Lim, Boy Marso, sila Edwin, sila... Sino pa ba yung mga... Basta, noong time na yun, pag nanonood akong TV, sobrang, okay yung ganun. Sana magkaroon ako ng ganung commercial.
So ano Oo. na, Talaga, gusto pangarap mo mo na rin. talaga. Oh, na Pangarap mo na syempre, rin. iba rin yung feeling na, uy, okay pala, pwede pala yung nasa commercial yung nagsasabi. So, kailan kayo kinuha ng Thunderbird Ako, as an official Thunderbird, endorser? kinuha ko 2009. So, nag-champion ako 2008. 2008 was yung Bullstag. Bullstag. Heritage Bullstag. Cup. Yun tama. Sa LGBA din yun eh. Araneta. Araneta Oh, yun, okay, okay. So, yun. Nag-champion 9. Nine Bullstag. Nine Bullstag. Nine Bullstag. Before kasi, ganitong panahon, uso Oh, dati nung sa time amin na nun yun, yung mga April, May, Bullstag. June, Bullstag na nun eh. Kasi wala naman talagang manok nun by that Tsaka time. bihira ata ang stag there before eh. Meron na rin. Wala pang early bird nun eh. Wala. Local tsaka national pa lang. Oo. Dati kasi LGBA old, tapos LGBA national. Parang ganun eh. Yung Dalawa old lang. nun, ano pa eh, parang 2014 na yun eh. Later on na yun. 2014 Okay, na. okay. Later on na. Nung una, talaga puro stag. So after that, yung initial claim to fame mo was the Heritage Cup, no? The Bullstag. Ano. After that, sunod-sunod na. Sunod-sunod. By 2010, yun, medyo nag-commercial na ako. Yun ang 2010 start. ka lang pumasok commercial. 2009, 2010, medyo nag-commercial na. By 2008, 2009, yun, ginagamit na yung manok ko ni Butchoy Olano, yung partner ni Eric De La Rosa, nila Bebo Trojas. By 2011, pumasok na sila Gov Plaza. 2010, 2011, pumasok na rin si RJ Mea by that time. So yun ang ano mo, yun ang full blast commercial breeding. By Parang 2011, ang bilis lang, no? From 2005. By 2011, parang nandun na ako sa Team EP noong time na yun. Parang kasama na ko na si Edwin, si Martin, si Marlon Escolin. You're one of the who's who na. Sa team ni Sa Gov industry. Eddie Bong na binibilan niya ng mga manok. Mga mga nakakontrata, contract breeders. Kumbaga, Ano, time na yun, hindi pa masyado marami. Hindi pa masyado marami. So that time, pwede natin sabihin yun ang start ng Commercial breeding. Commercial breeding. Ilan ang production nun per year? Nung 2000, siguro konti, less than 1,000. Less than 1,000. Less Pero than marami na 1,000 yun that heads? time eh. Sa 700 siguro. Dati ang dami nun ng ganun eh. 700 siguro. Ang dami na din 700. talaga. 2,000, tama. So pag magpo-produce ka ng 700 stags, how many brood hens or pullets ang kailangan? Ang ano ko dati, compute ko is 1:10 eh. Pag magandang breeding season na. Okay, 1:10. 1:10. Okay. 1 male is to 10 females. One pullet can produce 10 stags. Yeah. Parang ganun. So mga gamit niya, mga 70. Battery lahat yan, battery type. Or old school Nung pa time yan. na yon, ano 2000? Flock meeting. Ano pa ako ng pen Pen type. type. 8x10 pa ako nun. What's the difference sa'yo, Sir Pao, ng pen mating na mas madali mag-produce ng maraming eggs kesa battery? Controlled environment kasi si battery. Tsaka doon mo makikita kung nagtatrabaho yung mga tao mo. Oo. Kasi pag pinabayaan mo, Wala kang itlog. Pero sa fertility rate, Okay naman. would you suggest battery or pen type? Yun nga, tulad sabi ko sa'yo, kung masipag kang magpaupo or doon mo makikita nga kung nagtatrabaho yung mga tao mo. Sa battery. Kasi sa pen, hagis mo lang na hagis yung... Patuka. Tsaka yung mga katsaw, hagis mo Yun lang. lang, magkakasama lang sila. So, mas madali. so pag 700 heads na napoproduce annually, ano nang cost ng overhead nun, Sir Pao, sa farm? Laki. Laki na rin noon. Actually, ngayon, parang average farm nasa mga 4 to 500. Tingin ko masakit na rin sa bulsa, above 50 to 100,000 na rin yung gastos nila. Pag 700 heads And na more yun. siguro pag 700. Pag 700, baka... Siguro yung 50 to 100,000 sa ano yun? Sa mga 400 stag siguro. Tingin ko. Yun ang monthly na gastos. Sa mahal ng feeds tsaka vitamins. So, Feeds pa lang yun. so bulk nun, mapupunta sa feeds. Part nun, mapupunta sa salary Salary. ng mga farm hands. Tapos part nun sa vaccination, Sa vitamins. 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 And syempre, kung kayo wala kayong owned land, rent. Ayun, Rental. rent talaga. Rent. Which is Importante ang yan, rent. So, yun ang mga main overhead costs. dapat yun, actually bago yung manok, yun talaga dapat Lupa i-prioritize talaga. mo eh. Yung paglalagyan.
Tapos, Oo. syempre, yung tax mo pa sa magnanakaw. Alangan Yun naman, yun ang, alangan naman may materyales yun ka ang na, wala ka mahirap pang lalagyan ng dun. materyales mo. tax Oo, sa no, yung tax sa magnanakaw. Yung buyer mo Suki ka din pagkaba- ba ng magnanakaw before? Ha? para sa mapakinggan. Siyempre, knock on wood. Yan yung gabi-gabi, inaantay mo kung may magte-text sa'yo. O kasi si Sir Edwin, kinikwento sa Oo, atin, no? before, sa during our Suplang. first episode, gusto na niyang umayaw sa breeding. Oo. Dahil sa laki ng taxes na binayaran niya Pero yung breeding dyan sa mga materials kasi magnanakaw ang na. nakukuha sa kanya. Yun. Oh. Hirap talaga, mahirap. Sa suplang yon when he planned to quit na kasi Oo. kinuha na lahat Blood, ng sweat, and ano tears niya. mo yun eh. Tapos pagising mo, ha, wala na. Oo. Talagang So, yun nakakaano. Mawiwin So lang ka kailangan, rin. tama ba na mag-factor ka ng portion of your income dyan sa magnanakaw? Hindi, tsaka o bumili dapat- na lang ng shotgun? Ano rin ang isipin mo, hindi rin lagi healthy yung manok. May time Meron talaga ng na mortality yung rate. broodcock tsaka hens Hens. mamamatay. Minsan makakawala. So, part of the game yun eh. Yung Mhm. iba, Part of the business. nagagalit talaga. sila sa mga tao nila pag namatayan. Oo. Sa akin, basta importante sa akin, sinasabi lang sa akin agad, nire-report agad. Pero hindi kasalanan ng mga nag-aalaga yun eh. Kasi minsan nagkakasakit, hindi natutunawan. Talagang normal yun. Pag pumangit ang panahon, sobrang init na heat Sobrang stroke. ulan naman Talagang kasama dito sa hilig natin. Yun ang cons naman ng business na to. Kasi Oo. live yan eh. Oo. May buhay. So mortality is a factor. no? Oo. That we Tapos should all syempre ngayon, consider. di ba, Hindi mawawala. nakakatakot. Naririnig nyo sa balita, minsan may bird flu na Oo. neighboring. So, hindi mo rin mas-sure eh. So, unlike other businesses, walang ganun eh. Walang ganung factor. And sa Tarlac, factor ba yung weather, Sir Pao? Sobrang init sa Mainit? Tarlac eh. Oh, actually, Tarlac. lagi ko sinasabi, the whole of Central Luzon is talagang sobrang extreme yung weather. Actually, Central Luzon going to Northern Luzon. So kung kesa pag summer, kala mo okay, doon mo makikita, dami nagkakasipon, natutuyo yung sisiyo. Mhm. So kung hindi ka maingat sa vitamins, talagang papangit talaga yung production. Kung papapiliin ka, would you prefer Tarlac or Baguio, kunyari? Mainit or extreme init or extreme lamig? Pag sa breeding, kung gusto mo magpalabas ng maraming itlog, doon ako sa Tarlac. Mhm. Pero kung magre-range ka, gusto mo yung medyo mas matataas na Yeah, level. Yan ang Mas maganda balahibo magandang sagot nila, eh. no? Balance yan eh. Pag malamig kasi, hirap magpaitlog. Mm. Diba? True. Pero pag naman, when racing, Pansinin nyo. cockerels. Ito, napansin ko lang pag napapanood ko sa laban. O makikita nyo rin sa social media. Pag early bird, ang una nagpo-post ng mga stags nila, yung mga taga Central Luzon, Northern Luzon. Mhm. Kasi mas mabilis mag-mature dahil mainit. Ay, maganda pa yung weather. Mhm. Ngayon yung mga nasa South Luzon, puro ulan pa, malamig. Hindi agad nagmamature yung mga manok. Oh. Pagdating na ng local national, ayan na yung Sa kanila naman yung paganda na ngayon yung nasa South Luzon. Ito na, magaganda na yung manok nila. Kasi hindi naman sobrang init sa South. Medyo mas tama na yung weather nila. So, ganun yung napapansin mo. Yun yung napapansin ko sa Facebook. Yeah. So, weather plays a vital role. Oo naman. Weather Sa- play. sa Kaya nga game foul bumitaw ako sa racing. Siniloan, di ba? Saan? Dati ang breeding area ko kasi Malamig. Siniloan. Sobrang talagang Mahangin. whole year round, umuulan. Oo. Ang hirap mag-produce ng eggs, ang hirap mag-produce ng mapaitlog yung mga inahin. Kasi laging malamig, laging umuulan. So, obligado ka gumastos magpalagay ng barn, magpalagay ng heater, na hindi naman ganun kalaki yung puhunan ko. Na yung iba kasi talagang may puhunan. Sila Boss Pao yan, malalaki na puhunan yan. O kasi, Bumitaw ako sa kasi area. naman, kaya naman lumaki ang puhunan kasi nag-invest at Yes. inasikaso yung negosyo eh. Malaking investment Diba? din kasi talaga. Would you think na ganun, Sir Pao? When you invest, you have to put time, effort, at saka talagang paghihirapan mo eh. Go all in talaga. I think best example dyan pag nakita nyo yung kung paano si Arnold de la Cruz. Si Arnold de la Cruz sobrang laki na talaga. Nakita ko yung AEJ. nagsimula. Si AEJ. Talagang yung effort niya sa manok, hanggang ngayon nakita mo, 5 a.m. nasa range yan. Galing sa Oo. laban. Siya lahat. Siya lahat. Oh, Sa so
sinasabi nila, oy, ganyan, si Arnold, ano. Pero makikita mo talagang grabe yung Hands-on. effort, yung hands-on effort niya doon sa breeding niya. Kaya yun, tulad yung kay, si isa pang magaling, sila Martin, Escolin. Talagang yan, hands-on din yan. Marami silang production, pero talagang hands-on pa rin. So it's not only financial capital lang. Oo kailangan. naman. Ito oras eh. Oras. Yung oras. Hirap. Saka yung, Sweat Pagising equity. mo, sisiw Oh, agad sweat ang titingnan equity. mo ang eh. dami nga nagtatanong sa akin, uy, okay yung ginagawa mo ah. Sabi ko, madali ba? Hindi. Sabi ko, hindi madali, pero hilig ko talaga. Hilig ko. Kasi sabi mo, galing tayong Manila Arena. Kinabukasan, kailangan mo pumunta sa range area mo. Kung gaano kahirap yun, di ba? So, yun. It takes a lot of discipline at saka takes a lot kailangan of passion effort. eh. Yun, tulad yan. Passion Diba? talaga. Passion, Pag hindi mo hilig, hindi ka Wala, mag-enjoy wala, eh. Mag-fail eh. Oo. Diba? Actually, dami na nag-try eh, di ba? Dami Dami nag-try. nag-invest sa ganitong kumbaga negosyo na, uy, maglagay akong pera, pero kung wala kang hilig sa manok, Wala. wala rin talaga. Lalo kung makwenta ka sa Oo naman. kukwentahin mo lahat ng expenses mo. Ako natutunan ko dito sa pagmamanok, wag mo kwentahin lahat ng expenses Saka, mo. lalo na ngayon, hindi tulad dati, national tsaka local born. Ngayon, early bird, hindi ka pa tapos mag-harvest. Nagbe-breed ka na naman. Actually, Diba? all So, year round na ang yung breeding gastos, ngayon tuloy-tuloy talaga, gastos. Kung ikaw makapagkwenta ka talaga sa gastos, titigilan mo rin ang pagmamanok kung may kwenta ka ng kwenta. Kaya ako hindi ko na kinukwenta lahat yan. Basta bayad, close eye, bayad. Gusto mo yung ginagawa mo eh. Pag di mo gusto yung ginagawa mo, kukwentahin mo talaga. Ending, wala, titigil ka. Ito for all our viewers who don't know, Sir Pao Malvar is our GAP Tarlac president. Yes. Yun. What are the positive effects ng GAP, sir, sa breeding in your area? Actually, Migs tayo yung nagsimula talaga niyang nung nagkukwentuhan tayo before. Yes. Pandemic, yung Pati gap. yung pangalan eh. Oo nga. Sa atin ang Siguro, galing. laking tulong talaga. Actually, kung wala talaga yung gap, wala yung pitmaster, kung diretso yun na Baka natin. ganun eh, no? Kasi Baka by this time, yung sabong industry, hindi na rin ganun kalakas. Kasi Yes. parang nawala lahat eh. Actually, nung time ng pandemic, talagang, maski may kapital, gusto ko na nga patayin yung mga manok ko noon eh. Kasi wala eh, tigil lahat eh. Actually, kung iisipin mo, nauna pa tayo sa NBA, nauna pa tayo sa mga ibang sports, di ba? So, talagang malaking effect. Dahil din sa gap, dumami rin yung breeder. Talagang dumami rin Dumami talaga. natuto. Dahil din sa pitmaster, dumami rin yung natuto magsabong. Dumami rin yung magaling magsabong. in your Sir Pao, in your area of jurisdiction, which is Tarlac, Pampanga, nakita mo yung naging growth in those actually, areas? di ba, nung pandemic, medyo nawala. Tapos biglang nagkaroon tayo ng sobrang spike talagang tumaas. Tapos nung post-pandemic, bumaba na naman kasi walang security Demand, yung eh. Pero dahil sa mga sabungan din, talaga nagbukas lahat ng sabungan. Talagang may growth. Kita mo, dami talaga nag-breed. Dami. Ang balita kasi namin, based on the figures, ilan ang increase ng banding activity sa From Tarlac? 2024 to 2025, 45% yung increase sa Oo, ang dami chapter talaga niyo, Sir nag-breed. Pao. Tsaka, tulad ng sinasabi ko kanina rin, gumaling na rin yung tao mag-breed. Dahil nga sa technology, sa dami ng napapanood, talagang mas marunong na sila mag-breed. Kahit sino, kaya na magparami. For this upcoming late-born, Sir Pao, may plans ba kayo dyan sa chapter niyo sa Tarlac? Through the help of Fortune Rivera. So yun, tuloy-tuloy naman yung mga activities. Nagpapa-elimination kami. Tapos, syempre, yung banding, itong late-born, medyo mahirap kasi off-season na yan eh. Pero pag iisipin mo, okay din siya para makakapag-produce ka nung para tuloy-tuloy lang yung laban mo hanggang bull stag. Kasi kung iaasa mo lang talaga sa local tsaka national, tapos sakto lang yung na-breed mo, mauubos at mauubos. So, pwede mo rin gawing pampalugon yung late-born. So, okay din. Pagulamin. Tapos, yung gusto mag-expo, Yan, yung mga yan, nag-half-fight, yan, yung mga yan. nagto-two hits, dyan mo kukunin sa late-born. Oh, yan. Speaking of Speaking of expos, di ba? mga expos natin, Ito as a mainstay, Sir Pao, of the mga game foul expos. What are your expectations sa
upcoming na Pitmasters Festival sa December? Oh, syempre ako excited kasi December 'yan Best time to buy materials kasi December. Mahabol mo siya sa national, which is yun yung biggest na prize money. Tapos yung late born nga. So talagang makikita mo yung mga sikat na breeders talaga magdadala nung talagang... Kasi problema pag medyo February, March na yung expo, tapos na yung breeding season Ito yung may Hindi na opportunity yung mga bagong breeders talaga na maka-acquire para magamit agad nila. Para hindi na matagal yung aantayin nila. Pagkagaling sa SMX, purga, Pwede na, ligo, diretso na. injection, game meron na nga agad. bumili from SMX. Galing Expo, di ba? Biglang nag-message, ma'am, nanalo na. Actually, maraming ganun. Sabi ko, maraming grabe, ganun. hindi kayo grabe yung stress kasi nung environment sa Expo para sa mga roosters Sa natin. dami ng magandang premyo ngayon sa all over Oo, na ang sabungan. ganda. Talagang yun din yung target market. Yun din binibili nila. Yung mga stag, ganun yung mga ano. Since sa pag-usapan natin Expo, gusto ko rin alamin kay Sir Paolo Malvar. What is the difference nung mga past bloodlines mo versus yung present bloodlines mo ngayon? Yung mga unang panalo ko before 2008, 2005, ganun pa rin naman Hindi ako nawala sa sweater, sa Gilmore. Tapos Hatch. naglagay ako ng Kelso. Paminsan-minsan, yung mga off-color nandyan. Mini-maintain ko lang na laging may sweater. Kasi nga, commercial breeder. At the same time, gusto ko yung itsura. Tapos, siguro, yung panghalo, pinakamadali talaga ihalo yung hatch. So, anong difference? Siguro, yung itsura. Pero yung itsura kasi dahil yung mata ko, ganun pa rin yung standard na gusto ko. Maski nag-acquire ako from the States or kung sa mga kaibigan ko, ganun pa rin yung itsurang lumalabas. Na medium station, hindi masyadong tangkaro. Ganun pa rin naman yung Medium Paolo, high. Medium high. Ganun pa rin naman yung pag sinabi mong Paolo Malvar, hindi ka makakita na matangkad sa sabungan. Yeah, true. Ayan. Ano? Pasukin naman natin ng social media. Mamayang konti. Anuhin muna natin itong mga expo kasi Expo agad? gusto natin ma-realize ng mga breeders natin Okay. kung kumikita ba yung mga nag-show sa mga expos. Maganda kasi syempre one-stop shop yung expo Ang importante lang sa expo, sana yung mga kasama rin natin na nagbe-breed, dalhin din nila yung maayos. Ayun Kasi marami Kasi ka rin makikita. pinaghirapan nila yung ano nila pinag-ipunan nila yung pera Yun nila. din sinasabi ko sa mga syempre, tsaka actually yung pumupunta sa expo, hindi naman yung, kumbaga nasa level na yung sakto lang yung dala nila sa bulsa nila. At saka Pinaghirapan nila. pinag-iipunan. Kasi meron ako Pinag-iipunan nakikita ng sa mga expo, may tao. dala silang, alam mo yung malaking galon ng nakipon, barya-barya. Talagang Alkansya. nag-iipon sila, alkansya. Tapos yun ang ibabayad So sa yung expo. yung pag dinadala ko talaga hindi talaga hindi ako nagdadala ng materials na, kasi pag yung materials, karamihan yun pumupunta yan sa farm Dinadamihan ko yung mas maraming tao na crosses na yun Two-way. talaga yung hinahanap nila. Na mga shortcut naman Mga sweater Actually, iba kasi Gilmore. gusto lang naririnig pure. Pero pagka-crosses, i-breed mo or ilaban mo, mas madali. Shortcut nga. True. Would you say pag mga battle stags or battle crosses, best yung mga 3-4-way cross compared to, let's say, a straight bloodline? Sa States, napansin ko, gusto nila 3-way cross Ako, pwede pa ako sa 3-way cross, pero sa 4-way, hindi. Hindi na. Oo. Kasi day old pa lang pinapatay ko na yung mga manok ko. Yeah. Yung pinapatay ko na yung mga babae na, Na 4-way. crosses. Masyadong Ito. May marami isang na controversial question na. Ito, madalas pinagtatalunan ng mga breeders din. Anong masasabi mo sa pure bloodlines or meron ba talagang pure bloodlines? Isa yan sa controversial question lagi na pinagtatalunan ng breeders na straight line, pure bloodlines, na yun talaga ang pinaka-pure na manok. Meron ba talaga? Actually, Pure. ako, pag sinabi mong pure, sa farm ko, pure siya. Pero as Paolo Malvar, halimbawa, kinuha ko kay Dink. Kay Dink. Kay Dink siya. Pure na Dink. Dink. Actually, ako, pag kumuha ko ng material sa isang breeder, hindi ko na inisip kung anong marking yan, kung ano. Basta galing kay Dink yan basta Dink yan. Yung iba kasi sobrang selan pa.
kunin mo yung ganitong marking, kunin mo yung ganitong marking. Pag ganun, pag masyado ka nag-focus sa marking, parang kailangan mag-base ka talaga yung tamang physical appearance tsaka yung palo pa rin ng manok. Doon pa rin ako, hindi yung marking. Kasi yung palo hindi naman nakukuha sa marking yan eh. Hindi naman itatanong nung kalaban mo yung marking eh. Tama. Di ba? True. Tsaka mostly Sakto na naman yung di nila tatanong mo. alam eh. Sakto na yung... Ito na, Mostly di pwede nila mo na. alam yung markings talaga. So, ayan, pasok natin to. Isa pa to, controversial to. Social media naman. So, ngayon madaming umuusbong sa social media na content creators, nagiging breeder, Facebook breeder, sabihin natin. Anong masasabi mo sa mga lumalabas ngayon na Facebook breeder or meron pang tumawag dyan, breeder-breederan nga tawag nila? Anong comment mo dyan? Isa-shoutout ko muna dito yung pinakasikat. Yung unang-una naging Facebook breeder. Si Jet Sweater. Yun ang pinakauna-una. Pero ngayon, in fairness kay Jet, naging breeder na talaga. Legit na. Oo. Kaya dapat yung mga content creators, yun yung gayahin nyo. Kasi si Jet, ganyan din nagsimula. As a Facebook breeder. Pero nung tumagal, nakita ko talaga si 2008, 2000. Ganun talaga siya. Pero nag-evolve, naging breeder na. Nag-breed. Kaya nga natutuwa ako kasi, kumbaga, nag-transform siya as a totoong breeder. So, shout out Jet Sweater. Shout out, Sir Jet. So, yun. Ano ba take ko? Yun nga, na-discuss natin yung mga budget, ganyan. Ang dami ko nga nakikita. Yung investment nila, yung cellphone lang nila, tsaka wala nang iba, wala nang farm eh. Kumbaga, pero sana naman wag nila sobrahan kasi marami naloloko na OFW na ano. Kailangan bigay niyo rin yung mga manok na ayos. Kasi hindi naman pinaghihirapan din naman ng bumibili yung pera na binabayad sa inyo. So ano naman masasuggest mo sa mga buyers? Kasi para sa akin, ang buyer, hiyang-hiyang yan eh. Oo. Ay, baka doon sa binila nila na bagong O breeder. kasi tulad ngayon, puro social media eh. Makita nila, uy, yun maganda nga, manok. oo. Pero ako lagi ko sinasabi, maski basta may nag-inquire, mas gusto ko pa rin yung farm pick-up. Farm Kasi visit. doon ko natutunan, ako hanggang ngayon naman, pag pumili ako mismo yung pipili. Kasi iba yung mahahawakan mo, para bawat tao kasi, kumbaga, parang ano yan nagluluto ka eh. Iba-ibang taste eh. Pwedeng sabihin na, boss, ipili niyo ako ng sweater, pili niyo ako ng Gilmore. Yung gusto ko, yung taste niyo na. Pwede yung taste ko pagdating sa inyo. Sabi, hindi ito yung gusto ko eh. Ano yan Iba eh? pa rin yung... Definition. Sarili. kumbaga, To each his own subjective. eh. Subjective To each his own pa rin Subjective. yan eh. Diba? Kumbaga, yun. Tapos, Beauty is in the eye of the beholder. kumbaga, kanya-kanyang taste tayo talaga. Yes. Kanya-kanyang taste. So, ito, isa pa pinaka-importanting question talaga. Sorry, talaga lulubos-lubusin na natin to. Dito na si Boss Pao eh. Lubusin na natin. As a breeder at as a commercial breeder, importante ba na visible ka sa mga labanan bago ka Yun. magbenta o bago ka magtaas ng presyo mo? Importante ba na visible ka sa labanan? Yung huling ganyang interview ko, nag-trending, alam ko. Hindi ko alam, nag-trending. For me, legitimate question. Legit naman question. talaga. Kasi pinagtatalunan yan sa social media eh. Madaming nagsasabi, puro ka lang naman benta, hindi naman proven yung bloodlines mo, hindi naman proven yung manok mo. So, kinakailangan ba talaga na may resibo na nananalo ang manok mo from you or pwedeng from the buyers bago ka magpresyo o bago ka magbenta? Sa akin kasi, importante talaga lumalaban. Kasi yung word na yung sport natin, tapos may nakasulat game. Ibig sabihin ng game, contest, di ba? Oo. So dapat pinaglalabanan. Yun. Hindi naman pwede yung record mo lang, yun yung aangkinin ko eh. So kailangan talaga, sa dami na magandang, sabi ko nga, ang daming magandang no-pot money ngayon. May 7,000 per win na pwede puntan sa hack fight. Dapat at least masubukan mo. Kumbaga, paano ka magluluto kung di mo natitikman? Di ba? Yung sarili mong luto, kailangan tikman mo rin. So, yun. Para sa akin, yung sinabi ko dun sa nag-trending, yun pa rin yun. Yun pa rin yung sasabihin ko. Kasi Ulitin mo na. Para malaman din ng mga kailangan talaga viewers. lumalaban. Kailangan talaga lumalaban. si Sir Pao is in a unique category of breeders eh. Si Sir Pao, among others
Congressman Sonny Lagon, Arman Santos, AEJ. AEJ, Red. Red Red. Game Farm, Congressman Eddie Bong Plaza. Mga breeder talaga na lumalaban sa gitna. Yun ang common denominator nila. So, wala kayong masasabi kasi nakikita nyo nilalaban sa actual Tsaka hindi sa mga hack fight. Diba? Tsaka kasama talaga yung talo. Kasama Yun na talaga. Talagang kasi kasama yun. sasabihin, oy, sige na, puro talo. Huwag ka na magsabong kung hindi ka matatalo, di ba? Oo, kasi- Ako, yun yung importante. Kasi kailangan maranasan mo matalo. How do you deal with losses, Sir Pao? Ako, hanggang ngayon, syempre, pag talo, masama pa rin loob ko. Pero, Ganun pa rin. Oo, kasi hilig mo Tomorrow is eh. another day. Kahit saan naman. Pero syempre, kailangan, after that, bawi. Yun nga masarap sa sport na to eh. Accept defeat. Kung matalo ko ngayong araw, the next day, mananalo. Tomorrow is another day. Law of averages lang yan, di ba? Oo. Basta Bakit ka maayos. nakatingin sa akin? Minano ko yan eh. Bakit ka ba nakatingin sa akin? Nung time nung, Puppet Master, Yes. nag-third place ako siguro 3 times ako nag-third place. Doon sa parang, kinompute ko, kung yung nananalo, yung pinakamagandang score sa Alpha, sa Bravo, pinakamagandang score nasa 65% lang. Yes. Tama Star yun. Wars. Oo. Tama yun. Tama Ako yun. nag-hit ako ng mga 59% eh. Which is very, very, na yun. Sa Maganda sa na yun. 80 na lalalaban mo per month, ha? Yes. Yes. So, iniisip ko, ba't ang yayabang nung iba? Sabi ko na, sabi ko, ito na yung mga idol nyo, sila Boss Atong, sila Boss Arman. Parang nasa 65-60% lang sila. Yes. So talagang kailangan, para maging successful dito sa sabong, hindi naman kailangan talagang 100%. Kasama talaga yung talo. Tama si Sir Pao Kasama doon. talaga. Pinag-aralan namin yung statistics na yan sa kung sino mga maging Stag Fighter of the Year. Ganito. Sa 60% lang. Maka 60% ka lang consistently. Consistent ka na. Panalo ka. Ah. So yun lang ang average niyan. So manalo ka ng 6 out of 10 fights. Lamang ka. Okay ka na. Consistently. Correct. O kasi talagang not every day is your day. Di ba? Yun yung maganda sa sport. Kasi kung Yes. itong sport na to, kung may nagdo-dominate, wala na. Hindi na to sisikat. Hindi na exciting. Oo, wala Diyan mo na. kasi Di ba? talaga makikita Di yung ba? Kumbaga, kung parang basketball, may nagdo-dominate na isang team or dalawang team, wala na. Oo. Pati fan base nila, nawawala rin, di ba? Tsaka dyan mo makikita yung true meaning ng yung sa noo. Kasi ang tunay kayang-kayang tumanggap ng pagkatalo. Dahil maluwag ang pagtanggap nila ng pagkapanalo, kailangan mas maluwag din ng kalooban nyo sa pagtanggap ng pagkatalo. Dahil hindi lagi talaga panalo. Yan. Saka tandaan natin yun 60%. Huwag mo ko tingnan. Dito Huwag parang mo ko tingnan. sa eskwela kasi, 75% ang passing. Anong row ka ba nung nasa school ka? Baka Row 4 ako. 60% ka, parang A na ang grade mo. Ganun. Tama, Ganun tama. sa sport natin. Tama. 6 out of 10, A ka na. Ang passing dito, Ano na yun? Three Kumbaga, kalahati, three talagang out of 10. passing na yun. Hindi na yun yung pasang-awa. Yun na yung pinaka-passing score. ang 6 out of 10 nga, A ka na. Excellent ka na. Oo. Ganun ang Sa basihan level natin. ng nilalabanan ng ano. Yes, sa gitna. Kasi pwede naman sa hack fight kung saan nag-uulutan kayo. Lamang ka talaga sa laban. Kasi Yes. ikaw pipili No. Pero choice kumbaga mo yung kalaban. kumbaga sa circuit, yun ang magandang score. Yeah, tama yun. So, that's a good realization para sa mga listeners natin. Yes. So, moving forward, balikan natin yung being a Thunderbird endorser kasi nagtatanong mga tao ano bang benepisyo ng pagiging endorser ng isang produkto katulad ni Michelle at saka Sir Pao? Yan nung kino-conceptualize namin tong interview ni Sir Pao, yun talaga yung genuinely curious ako kung ano yung perks of being a Thunderbird endorser. Actually, syempre, yung 2009 ako nag-start as a Thunderbird endorser. So, yun, libre yung wala, hindi pala libre feeds. Hindi pala libre feeds. Ayun, may allotment lang, pero hindi libre. Magagalit sila sa akin. Pag sabi, So may allotment. Bayad pa rin kami. Bayad pa rin Monthly kami. allotment. may SRP pa rin. Bayad pa rin kami. Okay. Pero SRP. merong may freebies. May freebies. May Malaking benefits. bagay. Pag lumaban kami doon sa
Endorsers Cup nila. Tulad Endorsers dati, Cup. nakakasama ka namin. Yun, may trips. Tapos, syempre. Tapos, iba rin yung may napaprioritize din yung mga manok namin. Pero ako, yung iba kasi pag sinabing endorser or hawak ako ng Thunderbird, hawak ako nitong X-brand na to, ganyan. Gusto nila sobrang alaga. Ako, hindi ako masyado nagre-rely sa Thunderbird. Kumukuha pa rin ako ng sarili kong vet. Mhm. Meron ako sarili kong vet para yung health din ng sisiyo ko, Matututukan. natututukan talaga. Hindi ako umaasa sa mga vet ng Thunderbird lang. Okay. Yun yung importante kasi yung iba sasabihin, ayoko na Thunderbird, hindi ako inaasikaso nung vet, ayoko na tong ganito. May mga ganong instances eh. Oo. Padiva na. Being an endorser of a brand, nakakatulong ba yung pagdating ng mga expos or festivals? Oo naman, kasi lalo na sa Thunderbird, yung Laki ng media booth mileage niyan. talaga nila, grabe. Oo. Grabe. So, Tsaka original din naman talaga sila, ever since naman talaga nandyan si Thunderbird. Tsaka grabe sila mag-alaga. Yun naman pwede kong pagmalaki. Talagang grabe mag-alaga. Ibang alagang Thunderbird ba? Hindi, minsan, kasi tulad sabi ko, hindi naman palagi sobrang winning season ka. Hindi ka talaga iiwanan. Kasi yung iba, Pag natalo ka pag na. natalo, i-drop ka na nila, di ba? Hindi ganon, hindi ganon. what can you say dito sa mga several brands no na part of the industry na nagkukuhaan ng may kanya-kanyang endorsers. Actually, alam mo, mix, iniisip ko nga yan eh. Kasi nag-start yan siguro nung time namin. Siguro may mga kasabay din ako mga batang endorser. Siguro yung Thunderbird talagang sumusugal doon sa mga bata. Parang tamaan nila yung, ano ba yung mga, puputok tong tao na to, di ba? Kung draft, di ba, sa basketball. Parang So yun, sumugal sila sa mga batang endorser. Tapos ngayon, talaga ang dami. Maski yung iba, hindi na nga talaga, yung mga content creator na lang endorser, di ba? So yun, sana lang, yun dapat, rin nila. Kumbaga sabi ko nga doon sa isang post ko dati, siguro 2 weeks ago, noong time na yun, kailangan, bago lang yan. Bago sabi lang ko, yan. Bago lang yun. Nabasa ko kailangan yun mo eh. manalo para maging Maging endorser. endorser. Dati ganun yung qualification. Hindi ngayon, Actually, hindi ganun na pa din ganun. naman sa feeds. Sa feeds ha. Ah. Ganun pa rin ang qualifications ng mga feeds brand ngayon na para maging endorser nila, nakikita na lumalaban ka or nananalo ka sa labanan. Nagcha-champion ka. Kasi paano mo nga naman ano yung product kung walang resulta? Wala. Asan ang resulta doon kung di ka naman lumalaban, hindi ka rin naman nagbe-breed, tapos bigla ka naging endorser? Asan ang resulta doon? Pero Diba? ang bottom line naman yan, lahat, no? Habang lumalaki ang industriya, dumadami ang mga endorsers, dumadami ang nahihikayat sa sport natin. It's good for the It's industry. good for the sport pa rin. Diba? Good It's for good. the sport. That's a bottom line naman. Yan naman ang kagandahan. At saka ang dami din kasing brands ngayon. Which is, friendly competition naman yan. Ang daming Diba? brands ngayon na very competitive talaga lahat ng brands. Friendly competition. Pagdating naman sa expos, tabi-tabi naman yan eh. Diba? Wala naman nag-aaway. Wala, magkakaibigan din Anong lahat. industry naman ata ganun? Hindi naman yan katulad ng Ateneo Lasal dati. Matinding rivalry. Matinding rivalry. Lahat kasi Kala mo dito, gang war eh, no? mga gentlemen at saka mga honorable ladies of the sport. Yes, Kaya correct. wala naman Honorable nagpapataasan. ladies of the sport. Ayaw mo nun. Ba't Hindi, kasi Ito, di ba- marami ng hawak to. Oo, ang dami. Endorsement. Hindi Mamaya, kasi may mamaya, Sir Pao, bago matapos yung show, bibigyan natin yung mga 10 minutes. Grabe ka naman, 10 minutes naman sa sponsors. Hindi naman. yeah. Hindi, kasi So- merong, syempre as a lady breeder, part Yes. of the industry, as a babae, as a woman, medyo may dinadamdam din ako kasi sa iba na sinasabi nila, babae lang yan. You're not supposed to be in this industry. Hindi ka pwede sa industriya na to kasi babae ka. It's only for a men sport. Na siguro before. Pero kahit even before naman, meron na talagang babaeng nasa Then, ang industry, dami di na. ba? Ngayon, sobrang dami Ang dami na. talaga. At saka even when Hindi you mo go na to siya matatawag na men-dominated sports eh. punta ka sa Manila Arena eh. Ang daming babae Dami. na. Dami. May mga artista pa nga eh. Oo. Di ba? At saka ang gaganda. Ano na eh. Kaya- Naging mainstream na eh. Hindi nyo ang pwede sport sabihin na Diba? hindi pwede ang babae sa sabong. Before, We have to be equal. before,
i-consider natin as ano to? Naglabas ng hinanakit sa social media. Hindi, tsaka maraming farms ngayon. May mga sikat na farms, ang farmhands nila babae. Babae. Kasi babae. mas for me, mas meticulosa, Yes, correct. mas maano sa malinis. detalye, mas organized, di ba? Sa marami. record keeping, di Yes, ba? So, correct. malaking bagay. Ikaw ba, wala ka bang farmhand na babae? Pura lalaki yung mga farmhands ko. Iniiwasan mo magkagulo sa farm, no? So yan, before we malapit na tayo matapos, no. So bago lahat, anong advice mo, Sir Pao? Of course, yung iba naman yung hindi pa naririnig sa ibang interview. Ano advice mo para sa mga startup Starting breeders na syempre common na yung sasabihin na start right, ganyan. Oo. Iba naman, yan. Iba naman. Pag Paulo Malvar, kailangan Original. iba dating. Original. Yun nga, yung huling sinabi ko nga, iba yun eh. Kaya so nag-trending. Di ba? Hindi yun. Importante talaga, kailangan tingnan muna nila kung kaya ng bulsa nila talaga. Yan ang practical. Yun talaga, no? Kasi madali na, sabi ko sa'yo kanina, madali na mag-breed. Madali na. Hindi na ganun kahirap. Sa dami ng nagtuturo, sa dami ng technology, vitamins, feeds, madali na mag-breed. Kaso kung wala kang lugar, tsaka hindi kaya ng bulsa mo, patay. Wala talaga. Sayang lang yung pinaghirapan. Oo. Yes. So yan ang purpose itong episode natin to educate our breeders, no? That you have to prepare financially. Financially. You have to be Malaki, ready. malaking diba? expense. Kwentahin natin yung gagastusin, planuhin natin ng maayos, at pagkaya natin. Tsaka yung iba, lalo na yung mga nasa OFW na nasa abroad, yung iba, syempre excited sila, no? Importante lang, mapapayo ko rin doon na yung kukunin yung tao dito. Trustworthy talaga. Trustworthy. Kasi ang dami ko nang naririnig na walang production, na nagastos yung feeds. Talagang ganun. Kasi yung sabi ko nga lagi, yung cellphone, yun yung pinakamadali ibenta pag sunod dyan yung manok. After cellphone, manok yung pinakamadali mabenta. So talagang yung temptation sa manok, talagang grabe. Good as cash, di ba? Oo. So talagang kung yun sa advice ko doon sa mga nagpapabreed, sa mga OFW, siguraduhin nyo lang trustworthy yung nyo. Kukunin yung partner. Yan ang legit na advice. Di ba? Hindi mo kasi ang dami, Come to think of actually, it, totoo kasi talaga. yung ibang, Practical yung ibang nagtatanong sa akin, sabi, nagpapatulong. May mga sinabihan ako, anong ma-advise mo sa akin, sir, nasa OFW? Sabi ko, huwag kayo na mag-breed muna. Sabi ko, Kung wala kang sa akin, time. talaga kung baga gusto ko nga, dahil dapat sabihin ko sa kanila, bumili kayo. Di ba? Pero ako sabi, huwag ka na mag-breed kasi mangyayari niyan, sad story talaga Actually, alam mo, mga 3 siguro 4 na bumalik. Sir, tama kayo. Tapos sinabi nyo na ganun nga. Kasi wala ka dito Tsaka, kung personally, wala ka talagang time. tawag wag nila na. doon, Mahirap tawag nila talaga. dito, real talk, di ba? Yun talaga, real Real talk. talk lang tayo dito. Tama. Ayun, so, before we end, Sir Pao, any message for, in a message, anyone to acknowledge or to thank para sa... Sponsors, mga Siyempre, endorsement. thank you sa sponsor ko, Thunderbird, na laging nakaantabay. So, mga 15 years na ako nandun. Tapos, siyempre sa Gap, thank you. Kasi talagang yung support para sa mga breeders, grabe talaga. Tapos sa mga farmhands ko, tsaka sa breeding and conditioning team, kung wala naman sila, wala rin si Paulo Malvar. Tapos yung vet ko, si Doc RJ Ballesteros, yun. Magaling na vet yan. Tapos, sino pa ba? Yun, sa mga tuloy-tuloy na sumusuporta sa PTM Sun Haven, maraming salamat. So, minsan nananalo, minsan natatalo. Ganun talaga sa mo. Real talk. Yun talaga, real talk. Hindi naman tayo pwede lagi nananalo. Ano ka, ikaw lang anak ng Diyos, ikaw lang lagi panalo. So, dun sa mga interested to get in touch with you, Sir Pao, or your farm manager, sino pwedeng kontakin? Sa na lang sa Facebook ko, sumasagot naman ako. Paulo Sunhaven Malvar. Oh, yun. So, siya Mabilis mag-reply to. Hindi to suplada sa Facebook. Kahit lang naman yun. sa personal ikaw. Ha? Ako, hindi ako suplada. Hindi ako suplada. Minsan lang talaga may Huwag lang puro napapatulan. talo, no? Huwag puro talo. Minsan lang talaga may napapatulan ako sa comment section Relax ka lang dyan. Relax ka lang. Oh. Ayun. So, bago tayo mag-end, let's promote the upcoming derbies Yun. natin. Bukas. Siyempre, bukas. Matinding May labanan. 28, 2025, matinding labanan yan dahil ayan po ay promoted by Phil Reca, by Kong Presley. That is 7 event natin tomorrow. 7 points event natin yan for tomorrow.
77 entry fee, and ang ating guaranteed is Nasa M to. Nasa M. Siguro 3 to 4 M ang May premium. 28, kaya magkita-kita tayo tomorrow. Second to the last big event na yan. Oh, yes. Yes, second to the last. Tama, yes. tama. Second to the So, last. ito, bukas may entry Sir Pau. Tapos, Sir after that, Patrick. yung kay EP. Siyempre, Oh, so, Tapos ano na, stag na. stag Yan season na. na. Oo. May Ito bago na ang na mga na. inaabangan ng mga breeders kaya ng stag season. oh, tas, Pagalingan na to ng stag ngayon, pasikatan. Pantay-pantay na ulit. ano na naman, the great equalizer. The ang great equalizer. Pag-stag na. Yan, Oh, so sa tomorrow, ano naman tayo? kita-kita tayo. Tomorrow, Manila Saturday, Arena. meron pa tayo At Saturday. syempre, May 31, wag nyo rin pong kakalimutan. Promoted by our one and only Jojo Cruz. JTC Kaingin. 6 event naman po yan. 55K entry fee, 33K minimum bet. At syempre, Manila Arena yan. Sa mga gustong manood ng live na live sa Manila Arena, wala po tayong entrance. Pwede kayong pumunta sa Manila Arena. Makikita nyo dyan si Boss Paolo Malvar. Andun yan lagi. Syempre, si Mikulo, minsan nandun yan. Minsan na Minsan ko lang nakikita yan doon eh. Yan si Boss Migs, lagi yan ano nandun. yan, pinagbabawalan ng tatay. Sino ba tatay nito? Ayan. So, yan ang mga upcoming events Upcoming natin. events. And At of course, syempre, watch out for the next episodes ng Larga Larga na, Balitang Balitang Pitmaster at Pitmaster. iba pa. Mapapanood niyo po kami sa Spotify at YouTube ang full episodes. And parts of these episodes mapapanood niyo po on Facebook, Instagram, and TikTok. syempre, wag nyo kalimutan, we made it easier for you. Pwede nyo na po iscan ang ating QR codes. Diyan, makikita nyo yung QR codes na yan for Manila Arena updates and of course, for our Larga na, Balitang Pitmaster at iba pa. Yun. Oras ka na ba para Start magpasalamat? na ng 10 minutes. Yan, syempre, hindi ko po makakalimutan ng mga sponsors natin. Maraming salamat. Hair House Lipa for my hair. Yun. Syempre, Meraki Aesthetics and Venice Laser Center for my skin. Tapos, Battlecock Livestock Products for my farm needs sa mga medications, vet products. And Renaissance para sa gaffing accessories, mga farm accessories ko, yung mga kailangan ko, mga galvanized pens, yan, meron yan Renaissance Tech. And of course, Sagopaan feeds for my feeds sa farm. Thank you so much. Okay, thank you very much. Thank you. At abangan niyo po ang episode 6 ng Larga na, Balitang Pitmaster at iba pa. Dito lang yan sa YouTube at Spotify. Maraming salamat po. Kita Kits, mga And kalarga na. thank you. Thank you Thank so you. much, Sir Paolo Malvar. Thank you, Sir Paolo. The one and Thank you. only, pinakamatibay sa ngayon.